sa planong pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng civil-military junta. Umugong ang mundo ng politika matapos ibahagi ni Senate Tempore Panfilo Ping Lacson ang tungkol sa umano'y paglapit ng ilang retiradong opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines. Ayon sa senador, may mga individual daw na nagmensahe sa kanya para hikayatin siyang sumuporta sa isang umano'y panukalang pagtatayo ng isang civilian military junta na maglalayong magpabago sa umiiral na liderato ng bansa. Ngunit agad niya raw itong tinanggihan dahil malinaw umano sa kanya na ang anumang hakbang na hindi dumadaan sa saligang batas ay hindi dapat kinukonsinte. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang videong ito, kaibigan. Huwag mo na ring kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Lacson na may ilang nagpadala ng mensahe sa kanya, subalit hindi niya na raw pinangalanan ang mga ito dahil wala siyang malinaw na basehan upang ilantad sila. Giit niya hindi siya sasama sa anumang plano na lampas sa legal na proseso. Ang simpleng revelasyong ito ay mabilis na naging sentro ng diskusyon, lalo na't sabay-sabay itong lumabas sa gitna ng maiinit na alegasyon na inilabas ng dating kinatawan na si Zaldico tungkol sa umano'y anomalya sa malalaking infrastructure projects. Marami ang nagsasabing sensitibo ang timing ng kwentong ito at nagbubunsod ito ng iba't ibang tanong sa publiko. Matatanda ang ilang beses nang nagsalita si Lacson tungkol sa pagkakaroon umano niya ng listahan ng mga opisyal o kongresistang sangkot sa iba't ibang usapin, ngunit walang nailalabas na pangalan hanggang ngayon. Dahil dito ilang retiradong general ang nagpahayag ng kanilang reaksyon. Isa na rito si retired General Orlando De Leon na humiling na kung may ganitong seryosong paratang, dapat daw ibunyag ang mga pangalan upang maimbestigahan ng maayos. Para sa kanya, karapatan ng publiko na malaman kung sino-sino ang umano'y nag-alok sa senador ng ganitong usapan. Sinundan naman ito ni retired Major General Romeo V.P. Quezon na nagsabing nararapat lamang na maging patas ang lahat ng panig. Kung may mga individual na naglapit ng ideya, dapat daw silang matukoy ng tama at maipasa sa kaukulang institusyon para sa wastong proseso. Maging si former PNP General Fillmore Escobal ay nagbigay din ng pananaw na ipinapaalala ang prinsipyo ng command responsibility at ang kahalagahan ng transparency, lalo na kapag ang usapin ay may kinalaman sa seguridad at integridad ng mga institusyon. Kasunod nito, naglabas din ng pahayag si Army Major MJ Chico na nagsabing dapat magkaroon ng agarang paglilinaw mula sa AFP kung totoo nga bang may mga retiradong opisyal na nagtutulak ng ganong ideya. Para sa kanya, mahalaga sa publiko na malaman kung legit ba ang usapan o simpleng haka-haka lamang. Sa parehong panahon, may mga ulat ding nagsasabing may ibang personalidad mula sa religious sector na umanong nilapitan, kabilang ang Caritas Philippines President Bishop Jose Caling-Bagaforo. Wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito. Ngunit naging bahagi rin ito ng lumalaking ingay sa social media. Samantala, sinabi ni Senator Erwin Tulfo sa ilang panayam na malabong magtagumpay ang anumang planong lumilihis sa legal na proseso dahil wala itong suporta mula sa active military kapulisan, civil society o simbahan. Para sa kanya, hindi dapat pinapalaki ang mga ganitong kwento kung ito man ay walang malinaw na basehan. Sa kabilang dako, painit naman ang painit ang talakayan tungkol sa malalaking flood control projects kung saan may mga inihayang aligasyon ng korupsyon. Hindi pa rin tapos ang investigasyon at patuloy pa rin ang paghingi ng publiko ng mas kumpletong detalye. Maging ang dating congressman na si Mike Defensor Santiago ay nagbigay ng kanyang saloobin tungkol sa isyu na nagsasabing dapat tiyakin na ang mga kasong inihahain laban sa mga personalidad ay naayon sa tamang proseso at hindi nagagamit bilang pampulitikang sandata. Ayon sa kanya, mahalagang manatili ang prinsipyo ng transparency at accountability sa anumang usapin, lalo na kung ang saklaw ay mga proyektong may kinalaman sa pondo ng bayan. Habang tumitindi ang diskurso, lumabas din ang komento ng content creator na si NRT na nagbigay ng malawakang reaksyon tungkol sa mga magkakasabay na isyong politikal. Binigyang diin niya na dapat maging maingat sa pagtanggap ng anumang pahayag, lalo na kung ang mga ito
ay may implikasyon sa reputasyon ng mga nasa mataas na posisyon. Para sa kanya hindi dapat inaangkin na totoo ang anumang aligasyon hanggat hindi dumadaan sa malinaw na beripikasyon at opisyal na dokumentasyon. Binigyang pansin din niya ang usapin tungkol sa pag-uugnay ng pangalan ng iba't ibang opisyal sa mga aligasyon at pinaalala niyang bahagi ng responsableng diskurso ang paghihintay sa resulta ng formal na investigasyon. Dagdag pa niya, hindi dapat ginagamit ang mga kwento ng hindi pa napapatunayang pahayag bilang dahilan upang magbago agad ang paraan ng pagtingin ng publiko sa mga isyu. Isa pa sa mga tinalakay ay ang interpretasyon sa kultura at values ng Pilipino, lalo na kung ang pinag-uusapan ay kabutihan ng nakararami kumpara sa kabutihan ng iilan. Ipinunto ng tagapagsalita na ang usaping may kinalaman sa bansa, seguridad at ekonomiya ay lampas sa personal na usapan. Ito ay may malaking epekto sa buong sambayanan. Para sa kanya, anumang paglalantad ng impormasyon mula sa loob ng pamilya o institusyon ay may konteksto na hindi simpleng away, kundi bahagi ng mas malawak na diskurso para sa kabutihan ng nakararami. Sa kabilang banda, may mga paalala rin tungkol sa pagiging maingat sa paghubog ng bagong narrative na maaaring magdulot ng kalituhan sa publiko. Sa panahon ngayon, kung saan mabilis kumalat ang impormasyon online, mahalaga raw na maging responsable sa interpretasyon, lalo na kung ang mga pahayag ay may kinalaman sa posisyon at tungkulin ng isang opisyal ng pamahalaan. Habang lumalawak ang usapan and patuloyan ang pag-ikot ng mga issue, unti-unti namang lumilitaw ang mas malalim na tanong: paano ba nabubuo ang ganitong uri ng ingay sa politika at bakit sabay-sabay itong nangyayari sa mga sensitibong panahon? Maraming eksperto ang nagsasabing hindi ito bagong pangyayari sa bansa. Tuwing may lumalaking kontrobersya o investigasyong may kinalaman sa pondo proyekto o mataas na opisina, laging may sabayang kwento na maaring magpalabo o magpabago sa takbo ng diskurso. Sa ganitong konteksto, mahalagang tingnan hindi lamang ang mismong aligasyon kundi pati ang timing, ang mga personalidad na nagbibigay ng pahayag at ang implikasyong dulot nito sa publiko. Sa kaso ng pahayag ni Senator Lacson, hindi maiwasang mabuo ang tanong kung ang pag-eksena ng usaping civilian-military junta ay simpleng pagbabahagi lamang ng personal na karanasan o may mas malalim na ugat kung bakit ito lumabas sa gitna ng lumalaking kontrobersya sa flood control projects. Habang walang inilalabas na pangalan ng senador, mas dumadami naman ang komento ng iba't ibang sektor mula sa retiradong opisyal, dating mambabatas, religious figures at content creators, hanggang sa karaniwang mamamayang sumusubaybay sa balita. Ang bawat pahayag ay nagdadagdag ng kulay at interpretasyon na minsan ay nagiging dahilan ng kalituhan kung alin ang nakabatay sa datos at alin ang haka-haka lamang. May ilang political analysts na nagsasabing dapat maging maingat sa pagtanggap ng anumang pahayag na walang sabayang dokumento verifikasyon o independent confirmation. Sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang impormasyon sa social media, ang isang pahayag na hindi pa nasusuri ay madaling mapalakas at kung minsan ay nagiging sanhi ng pagkalito ng publiko. Kaya't ayon sa kanila, ang pinakamahalaga ay ang paghintay sa opisyal na investigasyon ng mga kinauukulang institusyon tulad ng Ombudsman, COA, Senado o mismong AFP kung usaping seguridad ang tinutukoy. Pinapaalala rin ng ilang eksperto na ang mga kwentong may kinalaman sa military involvement, kung meron man ay sensitibong usapin, kahit aligasyon pa lamang, kailangan itong tratuhin ng responsable. Hindi dapat basta pinaniniwalaan o itinatanggi ng walang sapat na ebidensya. Kaya't maging ang AFP sa maraming pagkakataon ay nagiging maingat sa pagbibigay ng opisyal na pahayag hanggat hindi nasisiyasat ng maayos ang impormasyon. Sa kabilang banda, patuloy ding lumalawak ang investigasyon sa mga flood control projects kung saan may mga una ng testimonya na isinumite sa iba't ibang ahensya. Ngunit tulad ng lahat ng kaso, kailangan pa rin itong dumaan sa legal na proseso. Ang anumang pahayag na hindi pa natitiyak ay hindi pa maaring ituring na katotohanan at ang anumang pangalan na nababanggit sa publiko ay dapat tratuhin ng patas at makatarungan. Dito pumapasok ang mas malawak na pananaw
tungkol sa pananagutan ng mga nasa posisyon, kabilang ang mga senador, kongresista, dating opisyal at maging influencers o public commentators. Ang bawat salita, lalo na kapag may kinalaman sa pambansang seguridad o pananalapi ay may bigat. Ang maling impormasyon kahit hindi sinasadya ay maaring magdulot ng takot, galit o maling pag-unawa sa publiko. Kaya sa gitna ng lahat ng ingay, maraming Pilipino ang humihiling ng isang bagay. Linaw-linaw mula sa mga ahensyang may kapangyarihan upang mag-imbestiga. Linaw mula sa mga testigong nag-aakusa. Linaw mula sa mga opisyal na naglalabas ng pahayag. At higit sa lahat, linaw mula sa dokumento, record at ebidensyang kayang magpatunay kung alin ang totoo at alin ang hindi. Hanggat hindi ito lumalabas, patuloy ang pag-ikot ng mga tanong. Patuloy ang mga interpretasyon at patuloy ang tensyong politikal na nararamdaman sa iba't ibang sektor. Kung kaya ang pinaka-pinoprotektahan ngayon ng marami ay hindi lamang ang kani-kanilang opinyon, kundi ang pag-asa na sa gitna ng magulong sigalot, may darating na malinaw na pahayag, isang pahayag na maglalagay ng punto sa mga haka-haka at magbabalik ng tiwala ng publiko sa proseso ng investigasyon. At habang hindi pa yon dumarating, ang pinakamalakas na sigaw ng taumbayan ay simple, ipakita ang katotohanan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba. At sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.